Ngayon naman po, idulog natin sa Diyos itong gawain. Pag-pray natin yung pagsama ng Panginoon sa gawain ito mula umpisa hanggang sa matapos itong gawain. Pag-pray natin yung pag-cover ng Holy Spirit. Pag-pray natin yung karunungan, yung guidance ng Panginoon sa mga tatayo dito sa unahan, yung mga may involved sa program, ang magpapaawit, ang maglilid ng program, ang ating MC, sa giving, sa word na magbabahagi. Pag-pray natin si Pastor, yung karunungan na nagmumula sa ating Diyos, yung confidence, at yung gabay ng Holy Spirit. Pag-pray din po natin yung mga ginagamit ng tech team, ng music team, na mga equipments. Ipag-pray po natin na ito po ay mag-functions ng maayos. Maging maayos po yung internet connectivity. Pag-pray po natin yung mga ministries na involved, ushering, children, food, lahat po ng ministries na gumagalaw. Pag-pray natin na talagang yung pagsamba, talagang makasamba sila talagang wholeheartedly sa Panginoon. Pag-pray natin na ang bawat isa sa atin talagang masumpungan yung pag-ibig ng Panginoon, yung kanyang biyaya. Talagang maranasan yung inspiring worship. Talagang ma-restore ang bawat isa. Ipag-pray natin sa ating mga buhay at this moment. Talagang yung pagsamba natin maging kalugod-lugod sa Panginoon. Na ang Diyos ang siyang maparangalan, ang maitaas sa ating mga buhay. Lord God, thank you so much for this morning, Lord, for allowing us to be here. Thank you, God, for your goodness. Thank you, Lord, sa inyong biyayang ito, Panginoon, na kami, Lord, na inyong anak ay narito muli sa inyong tahanan, Panginoon. Sasamba, Panginoon, ibabalik lahat ng papuri, pagsamba, pagdalakila at pagluwalhati sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming pagsamba ay maging honoring sa inyo, Panginoon. Malugod namin kay Lord sa aming gagawin ngayon, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala itong gawain ito, Panginoon. Kayo po ang siyang manguna, ang sumama sa amin, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, salamat sa inyong kabutihan, sa inyo ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagluwalhati at pagdakila, Panginoon. Sa dakilang pangalan ni Jesus, Amen. Yan, so good morning po muli sa ating lahat.
Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo. Sa umagang ito, patuloy nating purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, no one on earth deserves the highest glory. Ang ating Panginoong Hesus lamang, purihin natin siya ang kamangha-mangha niyang ginawa sa ating mga buhay. Mahalin natin at pasalamatan ang Panginoon ng walang humpay kagaya ng dagat na di napapagal sa pag-alon. Sabi nga po sa Awit 145 verse 2, araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan mo, magpakailanman. Kaya ialay natin ng ating papuri at wagas na pagsinta, kalakip ng ating awitin. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko'y
napagsintay iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Oh, wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Mapaniwalaan, buhay mo'y binigay sa tulad kong di karapat-dapat. Minahal mo ng wagas, hari ng kapayapaan, Diyos ng kabutihan, mapagbigay kang lubusan, ang awa mo'y walang hanggan. Oh, oh, ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko. Di maparisan ng biyayang sa'kin alay mo. O Jesus, papuri ko'y sa'yo. Oh, di mapaniwalaan, ang buhay mo'y binigay sa tulad kong di karapat-dapat. Minahal mo ng wagas, hari ng kapayapaan, Diyos ng kabutihan, mapagbigay kang lubusan, ang awa mo'y walang hanggan. Oh, oh, ang makilala ka at ang lawak ng pag-ibig mo, ang nagbibigay sigla sa puso ko.
Maraming salamat po sa panibagong umaga at sa biyayang ipinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig, awa, katapatan. Patuloy naming nararanasan sa bawat araw. Panginoon, alisin mo ang anumang pag-aalala, takot at kabigatan sa aming puso. Punuin mo kami ng pananampalataya at kagalakan habang kami ay sumasamba sa iyo. Ang lahat ng papuri, karangalan at pasasalamat ay sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong magsiupo. Hello. Okay, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa Trinity Mission International at sabay-sabay nga po nating banggitin, papuri sa iyo, Panginoong Jesus. 1, 2, 3, go! Talagang ngayong umaga po, tayo po ay narito para talagang papurihan at bigyang pasasalamat ang ating Panginoong Jesus. Kaya tayo po ay magngitian naman sa ating mga katabi. Yan. Mag-good morning. At ito'y nakakagalak sa ating puso at ang ating Panginoong Jesus ay talagang galak na galak at tayo po ay nagtitipon ngayong araw na ito. At alam ko po ang lahat, kahit pa tayo ay may mga stable na trabaho o kung ano man ang pinagkakitaan, tayong lahat po ay natatakot. Tama. Ano po? Nung tinanong ko nga yung mga bata, nakakatuwa yung mga kabataan pag tinatanong, kayo ba ay natatakot? Abay, opo. Opo daw. Bakit kayo natatakot? Ang sagot ng isa, pag napagalitan na po yung kapatid ko, ay automatic na natatakot na po ako kasi ayan, parang yung mga umimik, parang naranasan nila yun sa kanilang mga magulang. So, natatakot na daw sila, nabuking tuloy kung yung mga nanay, na abay, kasunod na yung isa, nadadamay daw sila, natatakot din daw sila kapag madilim, natatakot din sila pag nag-iisa sila. Pero alam niyo po, may isang tao sa Bible, si Elijah, si Prophet Elijah. May isang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay matapos siyang maranasan yung mga himala or yung tagumpay ng Panginoon, minsan siyang dumaan sa matinding takot, pagod at paghihina. Dahil sa mga problema ang kanyang kinaharap. Tumakbo po siya, pumunta sa ilang or wilderness. At doon, pakiramdam niya, siya ay nag-iisa at wala ng pag-asa. Ngunit, sa gitna po ng wilderness na iyon, hindi siya iniwan ng Panginoon. Siya ay pinakain. Ano nga po nagpakain sa kanya? Di ba uwak? May nagugutom po ba dito? Hindi naman kayo papakainin ng uwak. Iba't ibang kwentong ibibigay sa atin ng Panginoon. Pinalakas at kinausap. Ipinakita ng Diyos na kahit sa panahon na tila tahimik siya, patuloy po siyang kumikilos. Akala natin hindi kumikilos ang Diyos. Pero siya po ay nasa atin palagi. Marahil may ilan po sa atin ngayon na dumaraan din sa wilderness crisis or mga pagsubok sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, sa kalusugan, or maging sa ating pananampalataya. Pero wag po tayong mag-alala. Ang mabuting balita, ang ating Panginoong Hesus ay narito. Sabi ko nga po sa mga bata, sauluhin nyo ito. Awit 56:3. Kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila, sa iyo ko inilalagak pag-asa ko at tiwala. Awit po yun ni David. Kasi ang mga bata, sabi nila, natatakot sila. Kaya nga po, sabi rin po sa Isaiah 41:10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. Kanina po, habang tayo umaawit nung kalakip ng awitin at saka yung makilala ka, ito nagpapaalala po sa atin na sa harap ng ating mga pagsubok, wilderness crisis na ito, ang una po natin gawin ay kilalanin ang ating Panginoong Hesus.
Kasi sa dami po ng paghihirap, wala na pong makakapantay sa hirap na ginawa ng ating Panginoong Hesus para lang tayo po ay iligtas. At ngayon po, upang mas lalo nating maunawaan kung paano tayo tutulungan ng Diyos sa panahon ng ating mga pagsubok, ihanda po natin ang ating mga puso para makinig sa Kanyang salita. Atin pong ihanda ang ating sarili, ang ating puso, alisin muna natin ang ating mga agam-agam or alalahanin at tayo po ay makikinig ng Kanyang salita. So ihatid po sa atin ng ating pastor. Muli po palakpakan natin ang Panginoon sa buhay at sa pag-asang Kanyang ibinibigay sa atin. Salamat po. Sige po. Pray muna po tayo. Tayo po muna ay manalangin. Lapit po tayo sa Panginoon. Aming Ama, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami. Minsan pa, dinako niyo po kami sa inyong tahanan upang sumamba, ibalik ang pasasalamat at papuri, Panginoon, sa inyo. Lord, salamat po sa pagkakataon muli na kami po ay makakapakinig ng iyong banal na salita. We pray, Lord, for the power and guidance of your Spirit to open our minds and our hearts, Lord, to receive it gladly. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so yun, nakita na. Okay. Yung matandang babae, ang pangalan po niya ay si Corrie ten Boom. Yan, so si Corrie ten Boom. Sikat po siya. Baka di lang nyo kilala. Siya po ay isang Dutch watchmaker. Yung gumagawa ng relo. Pag sinabi mong Dutch, anong bansa ayon? Kasi pag sinabi mong Danes o Danish, galing sa Denmark. Pero Dutch po siya. Anong bansa po yung Dutch? Dutch milk. Pag sabi mong Dutch, galing sa Netherlands. Netherlands po sila, no? Si Billy Graham po yon. Yan, si Billy Graham, ano? Ito pong si Corrie ten Boom at ang buong pamilya po niya, sila po yung masugid na tagasunod ng ating Panginoon. During the Nazi power, nung si Hitler ang namumuno po sa halos buong Europa, no? Halos nasakop niya except for one country, yun po yung England. Kasi magaling yung leader nila doon si Winston Churchill. So yun lang hindi nila na-conquer. So yun lang. Pero the rest, Ngayon, ito pong si Corrie ten Boom at saka kanyang buong pamilya, especially yung kanyang atin, ang pangalan ay si Betsy. Mamaya, pag nakita natin ulit, si Betsy po. Yung family po nila, kasi ang ginagawa ni Hitler, 6 na milyong Hudyo po ang pinatay po niya. Just imagine, 6 na milyong Hudyo. Pinatay po ng ni Hitler, Dinadala po sila dito bago patayin. Tinatawag nila dito concentration camp. Concentration camp. Diyan ay yung mga tao, nilalagay nila diyan, tapos pinagtatrabaho. Yung mga babae, nire-rape ng mga sundalo. Tapos, yung mga lalaki, talagang pag matanda ka na, papatayin ka na lang nila. Yan yung tinatawag nila sa ginagas nila, gas chamber. Papasukin ka sa isang chamber na gano'n, tapos maglalabas sila ng gas para mamatay agad. Para mabilis Kasi sayang yung bala daw Nanghihinayin sila pumatay ng bala kasi gera So, ginagas po nila yon. Ngayon, ganito po, si Corrie ten Boom, tsaka yung family po niya, yung puro mga Hudyo po yan, mga Jew po yan. Tinatago po nila sa bahay po nila yung mga Hudyo. Kasi pinapatay. Tapos yung mga lumalaban kay Hitler, siyempre, diba, may mga taong ayong pumayag, yung mga lumalaban, siyempre, sugatan. Tinatago rin nila sa tahanan nila. Isang araw po, yung magkapatid nahuli. Nahuli po yung magkapatid na yan. Nga? Yan si Betsy, yung ate po niya, si Corrie ten Boom, yung medyo bata,
Nahuli po sila. Ngayon, dinala po sila sa concentration camp. Ito nga po yung kanilang pinaglagyan sa kanila, no? Pakibalik nga po. Yan, yung sa concentration camp. Ito pong concentration camp, may mga selda-selda po yan. Parang sa kulungan. Actually, kulungan naman talaga yun eh. Selda-selda. Ang biyaya ng Panginoon sa kanila, pinasok po sila ng mga sundalo dito po sa isang overcrowded. Puro mga babae naman, pero overcrowded. Ang sikip-sikip, tapos sa matindi, ang daming surot, ang daming garapata, ang daming kuto. Kaya grabe, asar na asar ito si Cory Ten Boom. Sabi niya, grabe yung pinagdalan sa atin dito. Para kasi mga hayop na sila eh, ganun ang dating sa kanila, no? Alam mo, sabi ni Betsy, yung ate niya, sabi niya, di mo ba naalala yung sinabi ni Apostol Pablo sa unang Thessalonica 5:18? Sabi niya, sa lahat ng bagay magpasalamat ka dahil ito ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, paano magpapasalamat dito? Eh, ganito ang ating kalagayan, tapos papatayin din tayo ng mga yan. Pero alam mo, sabi niya, sige, papahig ako, magpapasalamat ako sa Diyos kahit ganito ang ating sitwasyon. Napansin nila, sa lahat ng selda po na pinagkulungan, yung selda lang yan po, yan lang daw hindi pinapasok ng mga sundalo, ng mga guard, ng mga bantay. Ang bakit? Kasi ang daming surot, ang daming kuto. Nakita nila, lahat ng selda, binubugbog, pinapatay, nire-rape yung mga bahay, pero hindi sila pinapasok kasi nga naaasar dahil ang daming kuto, daming surot. Doon niya nakita, kaya pala ganun ang sitwasyon, pinayagan sila ng Diyos, kasi para di rin sila galawin. Alam niyo po ba nangyari? Dahil po dyan sa mga surot na yan, nakakapag-Bible study po sila. Yun yung matindi dyan. Kasi hindi pinapasok ng mga gwardya eh. Hindi pinapasok eh. Hindi sila pinakikialaman dyan eh. Kasi nga ayaw nga, dahil nangangati nga yung mga tao dyan. So, dito ay pinakita ni Betsy kay Cory Ten Boom, sabi niya, yan yung dahilan kung bakit sa lahat ng bagay magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi ang Diyos may ginagawa para sa ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Ganun po siya. Kaya nga, tawag po sa kanila, no, yung Women in Church History. Alam mo, dahil po, basahin niyo po yung buhay ng magkapatid na yan. Makikita niyo, diyan yung makikita yung kwento ng pag-asa at pagpapatawad doon sa mga tao umabuso sa kanila at umapi. Diyan mo makikita. Grabe yung kwento po ng magkapatid na yan. Na kahit na po sa gitna ng pinagmamalupitan po sila, makikita mo po dito kung paano po sila nagbabahagi ng salita ng Diyos at marami po silang taong naakay doon sa kulungan dahil po sa kanilang presensya. Kaya nga sabi ni Cory Ten Boom, sabi po niya, no? Nabura ko na pa. Sabi po rito, babasahin ko na lang po sa inyo, ha? There are no ifs in God's world and no place that are safer than other places. The center of His will is our only safety. Ang sabi po niya, walang baka pag ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon. At ikaw ay magiging ligtas lamang kung ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. Kaya mapapansin niyo po, no, hindi sila na-rape. Sinaktan sila, oo, pero hindi sila nagalaw ng mga sundalo. Kasi sabi niya, kapag ikaw ay lumakad sa kalooban ng Panginoon, yan lang ang lugar na ikaw ay ligtas. Amen po ba mga kapatid? So ngayon, itutuloy po natin yung pag-aaral. Ito na po yung second part, kung saan mapapansin po natin, di ba nagkaroon po tayo ng wilderness crisis, no? Yung crisis sa ilang. Yung pinag-aaralan po natin in Numbers chapter 11, no? Sabi nga po natin, nagsimula po itong problemang ito, yung mga foreigner. Hindi po sila Hebreyo, hindi po sila Hudyo, pero sumama po sila sa mga Hudyo nung lumabas po sila sa Ehipto. Mga alipin po sila, pero galing po sa iba't ibang bansa. Di ba? Pero majority kasi po ng alipin po doon, ang pinakamalaking mga tao doon ay mga Hudyo, mga Hebreyo. Eh siyempre, nung sila pinalaya ang mga Israelita, sumama rin sila. Ang problema, ito po yun. Kaya nga hindi pwedeng magsama eh. Kasi iba po yung values ng mga taong ito. Yung values nila iba. Iba yung mga pinapahalagahan po nila. Iba yung priority nila. Ibang sa Israel kasi tinawag sila ng Panginoon eh. Ang problema, nagsimula yung problema dahil ito pong mga foreigner na to, mga hindi naman Hebreyo, nagsimula pong magreklamo. Hindi dahil nagugutom sila,
kundi ayaw na nila yung pagkain na binibigay sa kanila. Now, eventually, sabi nga po natin, nahawa ngayon itong mga Israelita. Dapat nga yung Israelita, sila magsasaway. Wag maganyan, may kinakain naman tayo. Hindi. Pero dahil Dabarkads, mga friends, mga BFF po nila to, mga kamarites po nila to, nahawa po sila at sila nagsimulang magreklamo rin sa Panginoon. So ito po ay isang parang gawa-gawang krisis. Wala naman talagang krisis eh. Ayaw lang nila yung kanilang pagkain. Naalala daw po nila, so they were discontented about their food. They failed to thank God for the provision. Hindi nila mapasalamatan ng Diyos doon sa pinapakain sa kanila. Kung paano sila nililigtas ng Panginoon, paano sila pinapainom ng Diyos ng tubig. Hindi nila pinasasalamatan po yun. So talagang grabe po yung komplikasyon. Kaya ngayon, tutuloy po natin yung ating pag-aaral, yung wilderness crisis po, no? Ang krisis sa ilang. Sige, babasahin po natin muli, no? Simulan na po natin sa Tagalog na po. No? Ayan, sa Tagalog. Dahil yung Tagalog. Ayan, okay. Sabi po rito, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay, yan, no? Ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Ano yung pagbuntis ka, may gusto kang pagkain? Naglilihi. Harap silang naglilihi. Sabi na, kaya nagreklamo na naman sila, nanaman. Ay kasi, yun ang mamaya titingnan po natin yan, no? Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Grabe, piyesta na. Joke. Wala man nag-iimbita. Habi, mabuti pa sa kabila ng tulay. Tapos na, di ba? Kailan ba dito? So, mabuti pa sa Ehipto. Doon, nahihingi lang ang isda. Sipin mo na, nahihingi ang isda. Naalala ba ninyo ang pipino? Grabe. Pakwan. Naku, ang sarap niyan. Ano ba yung parang kulay dilaw? Yung matamis din? Ano? Honeydew. Yan. Grabe, honeydew. May milon. Sibuyas, bawang at gulay. Naku, amoy Bombay. Kinakain natin noon. Ano sabi nila? Nanghihina na tayo ngayon. Grabe, hindi ako nakakain ng karne. Ang hina-hina ko. Walang makain dito kundi itong manang ito. Yan. So, very insulting sa Panginoon ito. Inisulto nila eh. Kasi ang Diyos yung nagbigay nun eh, no? Ang mana ay parang buto ng kulantro, coriander seed, at kakulay ng bidelyo. Ito'y laging pinupulot ng mga tao. Ginigiling nila ito o binabayo kapag niluto. Ito'y lasang tinapay, wafer, manipis na tinapay, na sinangkapan ng langis at ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. So pag gabi, bumababa po siya, na po doon po sa mga bubong nila, sa mga halaman, kung saan-saan po ito bumababa. Yun po yung pinapakain sa kanila ng Panginoon. Narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Isipin mo nakatayo ka dito. Tapos lahat ng pinto nakita mo, iya ka, wala kaming karne. Grabe. Isipin mo yun, napapaligiran ka ng mga ganon. Ano sabi? Nagalit ng labis si Yahweh. Tama, nagalit ng Diyos. Kaya't nanlumo si Moses. Tinanong ni Moses kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagagal niyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating sa lupaing ipinangako niyo sa aming mga ninuno? Ayaw nila akong tigilan na kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasanin ito para sa akin. Kung ganito rin lang ang gagawin niyo sa akin, mabuti pa ay mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Gabi na nayamot na si Moses. Kung ganito rin lang itong mga taong ito, Panginoon, ngayon na, patay mo na ako. Tapusin na natin itong usap na to. Dahil dito, sinabi ni Moses kay Yahweh, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel. So, 70 elders. Yung mga kinikilala ng kanilang lipi at isama mo sa toldang tipanan. Tingnan mo, 70 elders. Tingnan mo yung katabi, may elder ba yan? Hindi pa naman. Tingnan mo rin sa katabi nila. Yan. Mga elder, mga matatanda. Matatanda. Okay. Pagdating nyo ron, bababa ako at makikipag-usap sa inyo. Babahaginan ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Sabihin mo naman sa buong bayan na ihanda ang kanilang sarili sapagkat bukas makakain sila ng karne. Nagreklamo na naman sila.
Itinatanong nila kung kailan pa sila makakatikim ng karne. Sinabi pang mabuti pa sa Ehipto at marami silang pagkain. Kaya bukas, ibibigay ko sa kanila ang pagkain gusto nila. Hindi lamang sa 1, 2, 5, 10, 20 araw. Ibibigay ko sa kanila. Sabi nito, no? Kundi para sa 1 buwan. Mga kapatid, kaya niyo yun? Kaya nyo? Umaga, tanghali, hapon, merienda. Gumising ka, may midnight snack. Karne. Karne. Oo. Ilalagay na sa mukha mo, yan, sige, simulan mo na. O, gano'n, no? Laging ito ang kakainin nila hanggang sa magsawa siya at magkandasuka sa pagkain. Nito, sapagkat itinakwil nila ako at sinabi pa nila, mabuti pang sila'y umalis sa Ehipto. Sumagot si Moses, lahat-lahat ng kasama ko ay 600,000, 600,000. At sinabi mong bibigyan mo sila ng karne para sa 1 buong buwan? Ha? Kahit napatayin na ang lahat ng hayo o mahuli ang lahat ng isda sa dagat, hindi sasapat sa ganitong karaming tao. Ang tipas parang siguro mga 2015, mga sa 3,000 lang eh. Pagpalagay mo na 5,000 ngayon, 600,000 po ito, parang bayan na po ito. Isang bayan na talaga, hindi lang barangay. O, di ba? Isang bayan na. Kasi ang Candelaria nasa 120,000 lang eh. Oh, ay di malaki, parang syudad na po yan. Ang laki pong tao yan. Kaya sabi ni Moses, Lord, sige nga, nagpakitang gilas ka. Paano papakainin niya yung 600,000? Kahit mahuli pa yung mga buong isda sa karagatan. Sa lalakas na kumain ng mga yan, sa palagay nyo kayo, sasapat yan? Ba, na-insulto na rin ng Diyos kay Moses, no? Sabi po niya, no? Sinabi ni Yahweh kay Moses, meron ba akong hindi kayang gawin? Ngayon di ipapakita ko sa iyo kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Pati si Moses na ininsulto na rin ng Diyos eh. Na-insulto eh. Bakit? Wala ba akong kakayanan? Lumakad na si Moses at binalita sa mga Israelita ang sinabi ni Yahweh. Isinama niya ang 70 pinuno ng Israel at pinatayo sa paligid ng toldang tipanan. Yun yung pinaka-church po nila. Bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moses. Ang 70 matatandang pinuno ay binahaginan nga niya ng Espiritu tulad na ibinigay niya kay Moses. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpropesiya sila, ngunit hindi na nila ito muling ginagawa. May naiwang 2 pinuno sa kampo, si Eldad, ang pangalan ng isa, at si Medad naman ang isa. Tinawag ni silang kasama ng 70, ngunit hindi sila sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ni Yahweh, kahit sila nagpahayag din ng tulad ng mga propeta sa loob ng kampo. Nakita pala ito na isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moses. Sinabi niya, si Eldad at si Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito sinabi ni Josue, si Josue pala yun, ang anak ni Nun, at lingkod ni Moses, bakit hindi niyo po sila sawayin? Ngunit sinabi sa kanila Moses, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Ibig sabihin, kung halimbawa, ay binahagi ng Diyos yung kakayanan sa iba, ba't may nabawas ba sa akin doon? Nainggit ka ba sa kanila na sila lang? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos na Espiritu ni Yahweh ang lahat ng Israelita. Si Moses at 70 pinuno ng Israel ay nagbalik sa kampo. Si Yahweh nagpadala ng hangin may tangay na laksang-laksang pugo mula sa kabilang dagat. Grabe, laksang-laksa. No? Ang mga ito nagliparan sa paligid ng kampo. 1 metro lang ang taas. Mga 3 feet eh. 3 feet. Kasi ang 1 meter, parang 3 feet siya, no? More or less, ganun, no? Ganun lang kataas, no? Sabi niya, no? Lumabas ng kampo mga Israelita at nang huli ng pugo hanggang kinabukasan. Walang tulugan. Grabe. Sky is the limit. Oh. Pinakaunting nahuli ng isang tao ay naabot sa 10 malalaking sisidlan. Parang sa 10 mga yung kaing. Grabe. 10 ganon. Tapos 2 lang kayo mag-asawa. Oh, sa'yo na yung kalahati 5 ha. Tig-5 tayo. Oh, grabe. Talagang Oh. Ang mga ito ay binilad nila sa paligid ng kampo. Siyempre, wala namang rep, no? Binilad nila. Ginawa nilang daing na pugo. Yan, no? Ngunit bago pa lamang nila ito kinagat, ibinuhos na ni Yahweh ang kanyang galit sa mga Israelita at sila'y nagpadala ng isang kakilakilabot na salog. Ang lugar na yun ay tinawag na Kibrot Hataaba sapagkat doon nalibing ang mga tao naging hayok sa karne. Mula roon, nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa Haserot. Ibig sabihin, sipin nyo, 1 buwan ka kakain ng gano'n, ano mangyayari sa'yo? Tataas ang iyong high blood. Mataas na high blood pa.
wala pang atorvastatin, wala pang amlodipine, oh, wala pang normanal, yun mga gamot ng aking tatay, no? Di ba? Tapos wala pang generics pharmacy. Ay di, wala pang 20% discount din. Patay. So makita po natin dito, habang kinakain nila yung karne, pinarusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang kasibaan. Di ba? Kasi ininsulto nila yung Panginoon. Di ba? So ngayon, tandaan niyo po, yung problema po dito, the wilderness crisis is a crisis in contentment. Ang krisis sa ilang ay krisis sa pagiging kontento. Yung kanila pong reklamo na walang pagkain, hindi po totoo yun. Ayaw lang po nila yung natatanggap po nila. Pero dahil po dito, mapapansin po natin, naapektuhan po ang buong bansa. Dahil po sa, yung mga iilang tao na ang lakas ng impluensya. Kaya dito, sabi po Numbers chapter 11, verse 10, sabi po rito, narinig ni Moses ang reklamo ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda. Nagalit ng labis si Yahweh. Ang unang nagalit ay ang Panginoon. At nang hina, nanlumo daw si Moses. Ang tanong ganito, paano naapektuhan si Moses ng problemang ito? Yun ang tanong, Paano itong mga reklamong ito, yung mga issue na binabato sa kanya, nakaapekto sa kanya? Alam niyo mga kapatid, the crisis affected Moses very much. Grabe po yung epekto nitong mga pagrereklamo nila sa kanila, kay Moses, Anong sabi po niya rito, Sabi niya, narinig ni Moses ang reklamo at lahat ng sambahayan na nakatay sa pintuan ng kanilang tolda, nagalit ng labis si Yahweh, kaya nanlumo si Moses, Yan po ang problema, naapektuhan isipin niyo po, talagang grabe. Lahat, ibinabato sa kanya. Pagkain, nasa yung sibuyas, nasa yung pipino. So, yung patuloy, the constant complaining, distressed Moses. Ang nabagabag si Moses sa patuloy na pagrereklamo ng mga tao. Ano sabi dyan, Nanlumo si Moses. Alam niyo mga kapatid, yung salita pong nanlumo po dito, ang ibig sabihin po niya sa Hebreo na ginamit po na salita, sa kanyang pananaw, ito po ay kaysa nang hina, napakasama ng ginagawa ng mga tao. Kumbaga, hindi tama ito. Sila'y may kinakain, hindi sila marunong magpasalamat. So, ang nangyari dito, ito pong mga reklamong ito, at pati yung galit ng Panginoon, grabe po yung epekto nito kay Moses na, Sa mata ni Moses, sa harap po niya, masama ang ginawa po ng Israel. Diba, Masama po yung ginawa. Hindi niya kayang tanggapin, hindi na niya matiis yung ginagawa po nila. Ang mga tao ay patuloy na nagre-reklamo. Pero hindi po nila, sabi nila, mabuti pa bumalik sa Ehipto. Pero hindi nila inaalala doon na sila inaapi doon. 400 years sila po doon, Ang tagal-tagal po na, 430 years, ang tagal-tagal po nila doon na naging alipin. Isipin mo yon, hindi nila naalala yon. Pero dahil sa saglit na problema lang mga kapatid, na hindi naman talaga problema, inungkat nila sa Panginoon, gusto na namin bumalik po doon. Now, ang tanong dito, bakit po nagkaroon po ng grabe po yung epekto nito kay Moses, mga kapatid, Unang-una po, ganito po siya, bakit nanlumo si Moses sa pangyayaring ito? Number one, the constant complaining exhausted Moses emotionally and spiritually. Yung pagrereklamo ng mga tao, nagpahina sa kanyang emosyon at sa kanyang spiritual. Kaya minsan, pag may mga problema, ito yung nagiging dahilan para tayo din panghinaan Grabing emotion. Paano po? Kasi ang sabi po ni Moses, ganito po, Panginoon, hindi ko kaya bitbitin lahat ito. Ang dami-dami nila. Halos patay na nila ako. Pinagtutulong-tulungan na nila ako. Tema, mapapansin nyo rito, si Moses lang. Nasaan si Aaron? Di kayo sila leader na nung Kalan Church. Kita mo tahimik Kaya nga sabi ko si Aaron, maraming sablay talaga din ito Siguro masama ang loob niya kasi namatay yung kanyang mga anak. So hindi sila tinutulong. Si Miriam, yung ate niya, wala din, di rin nagsasalita. Talagang lumalabas. Si Moses lang talaga ang kanilang pinapuntirya, Tapos, matindi rito, Moses reaches an emotional breaking point
Alam mo, yung kumbaga yung, ito na po yung kumbaga nabali na talagang, ayoko na. Tama na, Panginoon. Ang sabi ni Moses, no, sabi po niya, no, hindi ko kaya silang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito. Kung ganito rin lang ang gagawin niyo sa akin, Panginoon, patayin niyo na ako. Wala, dumating na po sa punto na si Moses talaga, sobrang bigat na ito, Panginoon, no? Ito po yung yung admission, pag-amin ng isang tagapanguna. Dumating na po sa punto na, Panginoon, ayoko na Hindi ko na kaya to. Sorry po, pero wala. He was emotionally and spiritually drained. Kumbaga, kung meron pang dugong natitira, naubos na. Talagang grabe po yung frustration niya, yung kabiguan niya. Dismaya siya, disappointed po siya. Ang matindi nito, mag-isa lang siya. Yung mga tao, hindi man siya tinutulungan. Kaya sabi ni Moses, Panginoon, hindi ko po kaya to, no? Hindi ko na kaya ipagpatuloy po ito. Kung 40 years po tayo, nagsisimula pa lang sila Kung 40 years ito, pagpalagay mo ng 2 years pa lang sila dito, 38 years, ganito magiging buhay natin. Sabi ni Moses, ayoko na. Tapos na po. Doon na lang po tayo, Panginoon. Yan. So, grabe po yung burnt out po niya, no? Grabe po yung burnout. Sabi niya, hindi ko po kaya po ito, no? Ito po yung problema. Yung national crisis nila, naging leadership crisis. Yung problema nila, hindi naging personalan lang Talagang, pati yung tagapanguna nila, apektado na po, mga kapatid. Kaya, nakapagsalita si Moses sa Panginoon. Tinan nyo, Tinanong ni Moses kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagagalit nyo sa akin? Bakit ninyo ako ganitong binigyan ng ganito kabigat na pasanin? Tinatanong na niya ang Panginoon. Now, ganito po, mga kapatid. Dito po sa kwento, ito, gusto ko makita nyo, tatanungin ko kayo. Dalawa na po ang nagre-reklamo dito. Di ba? Una yung Israel, pangalawa si Moses. Tinan nyo makinig kayo. Nung magreklamo ang Israel, nagalit si Yahweh. Pero bakit pag si Moses na nagreklamo, wala namang kinuwento nagalit ang Panginoon Nakita nyo ba? Wala Sige, ang tanong ko, ba't ganon? Nagre-reklamo si Moses. Hindi nagalit ang Diyos. Nagreklamo ang Israel, galit na galit ang Diyos, kaya pinatay nga niya yung matatakaw Ang tanong ko, bakit? Hindi nagalit kay Moses, nagalit sa Israel. Sige nga. Di ba? Kaya nagre-reklamo, tinanong ni Mo, bakit niyo ako ginaganito? Problema ko ba yung mga yan? Ako bang tatay ng mga yan? Pero ang Diyos hindi nagsasalita Ang sabi pa nga niya ng Panginoon kay Moses, ganito, kumuha ka ng 70 elder, ibabahagi ko sa kanila yung mga problema. Bakit? Nung si Moses nagreklamo, hindi nagalit ang Diyos. Pero nung nagreklamo ang Israel, galit na galit ang Diyos, pinatay pa yung mga nagre-reklamo. Sige nga, yan ang tanong ko. Yan. Naano po ba nyo? Ate Mabig, sige. Tama-tama, nag-electric pang ka ano. So, cool ka na, cool. Bakit? Kay Moses, hindi siya nagalit, Sa Israel, galit na galit. Sige nga. So nagtitiwala pa rin siya. Pero parang wala nang pagtitiwala. Ba't ako ginaganito? Okay din, sige. Go. Yan. Siyempre, yung asawa, tatawagin ko. Pero parang ayoko na. Yung katabi na lang ng asawa. Sige, John, makamot ako. Kuya John. Si Moses nagreklamo, pero basahin niyo po, hindi nagalit ang Diyos kay Moses. Nagreklamo ang Israel, galit na galit. Di ba sabi rin, nagalit si Yahweh at nanlumo si Moses. Bakit? Nung nagreklamo ang Israel, nagalit ang Diyos. Si Moses nagre-reklamo, hindi naman siya nagalit. Okay, John, sige nga. Dapat ito maintindihan po ninyo Ito po yung sikreto ng ating pag-aaral. Okay, John? Parang gusto lang ni Moses na magpatuloy kasi as a leader na gusto niya sumunod talaga sa Panginoon. Kasi pag nawala na siya, wala na. Wala ang tagapanguna mag-isa. Ito po, mga kapatid. Nung magreklamo ang Israel, kanino sila nagreklamo?
Israel. Kanino sila nagreklamo? Kay Moses. Si Moses nung nagreklamo, kanino siya nagreklamo? Sa Diyos. Yung reklamo niya, panalangin ito. Yung kanyang mga disappointment, dinaan niya sa panalangin. Kaya nga di ba pag nakikipag-usap ka sa Diyos, prayer is conversing with God. Ang ginawa ni Moses, lumayo siya, nag-pray muna siya, Panginoon, bakit naman ginto? Yung Israel nagreklamo, hindi sila nagpe-pray. Si Moses ang tinitira nila. Makita nyo? Ito yung diferensya. Yung Israel nagre-reklamo laban sa kanilang kapwa. Si Moses, nung magreklamo siya, nagpe-pray siya. Yun nga, alam niyo mga kapatid, ganito, no? Yung mga disappointment natin, yung ating pagkadismaya, dali mo sa panalangin. Maniwala ka, hindi magagalit ang Diyos sa'yo. Bakit ninyo ako ginaganto? Di kayo kausap niya, Diyos din naman yung Israel. Kasi mga kapatid, hindi nagagalit ang Panginoon kasi yung iyong discouragement, yung alam mo yung ikaw ay punong-puno na, dinadala ni Moses ang lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin. Amen po ba? Prayer po ito kasi he's talking to the Lord. While Israel is talking to him. Wala nga nagsabi sa kanila, ano kayong gawin natin? Mag-pray tayo. Hindi. Pero may mga tao, reklamo, di man nagdadasal. Si Moses, sa kanyang pagkadismaya, dinala niya sa Panginoon yung disappointment niya. Amin po ba? Ito po yung diferensya. Nakita niyo po? Kaya hindi nagagalit ang Diyos eh. Bakit? Kasi nagpe-pray si Moses eh. Binubuhos lang niya yung kanyang sama ng loob. Grabe, Panginoon. Bakit naman ganito? Problema. Prayer, mga kapatid. Panalangin pa din. Kaya mapapansin nyo, walang galit na nangyari, nagalit ang Diyos kay Moses. Kasi lahat ng kanyang problema, dinadaan niya sa dasal. Nagpe-pray siya sa Panginoon. Amen po ba? So dito, ito po yung tinuturo po sa atin mga kapatid. Kaya sinasabi niya, ba't niyo ako ginaganito? Galit pa kayo sa akin? Grabe pong problema ito. Sabi niya, no? Ako ba ang mga magulang nagsilang sa kanila? Di ba? Hanggang doon sa dadalhin ko talaga sila sa lupang pangako, 40 years yon, ang tagal-tagal. Pero ito po, ginagawa niya ito, isang panalangin po ito, nagpe-pray po siya sa Panginoon. Kaya ang lesson po ngayong umaga, yung ating mga disappointment, frustration, yung mga pagdadismaya, kalungkutan, kakulangan, ano pang problema mo? Dalhin mo sa Diyos sa panalangin. Amen po ba? Mag-pray ka. Ilapit mo sa Panginoon, doon ka umiyak. Umiyak siya sa Panginoon, naasar na siya eh. Kasi magawa eh. Pero yung mga tao, hindi man nagdadasal, nagre-reklamo lang. Yung reklamo nila, reklamo ng pagre-rebelde dahil gusto na bumalik sa Ehipto. Si Moses naman, ang reklamo po niya, reklamo kasi hindi niya kaya yung mga taong ito kumbinsihin na mali kayo. Hindi naman tayo nagugutom eh. Yun po siya, no? So dito po ay malaking pagkakaiba mga kapatid, no? Kaya sa ating mga kabiguan, sa ating mga kalungkutan, dali mo sa Panginoon sa panalangin. Diba? Talagang ano. Kaya nga si Jesus, nung bago siya ipako sa krus, sabi niya, Lord, kung ako lang, ayoko naman ito eh. Sinabi niya eh. Kaya, di ba sabi doon, yung nagkaroon siya ng pawis, parang pawis na dugo na, grabe na. Kasi yung struggle eh. Pati yung struggle, dapat dalhin mo sa Diyos, Lord, talagang hirap nito, hindi ko kaya ito. Panginoon, paano ba ito? Talaga naman, sobra naman, Panginoon. Pero prayer po ito, mga kapatid. Yung complaint, yung reklamo ni Moses, dinala niya sa harap ng Panginoon kasi sobrang bigat ng problema po niya. Yung mga tao, ang reklamo nila, dinala nila kay Moses, hindi po sa Diyos. Kaya nagalit ang Panginoon. Tapos iniinsulto pa nila yung binigay ng Panginoon na pagkain na mana. Walang kwenta po yan, sabi po nila. Alam niyo sa Bible, marami pong mga tao na sa kanilang frustration, sa kanilang kalungkutan, sa kanilang kabiguan, grabe po, umiyak po sila sa Panginoon. Una-una na si Job. Basahin niyo po yung book of Job. Sa simula, diba, no? Pero later on, mapapansin, namatay na siya 10 anak, nagkasakit pa siya na puro siya pigsa, iniiwan pa siya ng kanyang asawa, yung 3 kapaibigan niya, pinagbibintangan pa siya, hindi siya nagtatapas sa Diyos. Wala siyang masaligan, nagko-complain siya sa Panginoon, Lord, bakit naman ganito? Ibinuhos niyo lahat sa akin yung problema. Pero si Job, mga kapatid, nagpe-pray po siya sa Panginoon. Nagpe-pray po siya. Si David, grabe yung iyak niya, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, bakit niyo hinahayaan na patayin ako ni Saul? Wala naman akong ginawa sa kanya masama. Ba't niya ako hinahunting? Wala naman akong ginawa masama sa kanya.
Umiyak siya sa Panginoon. Si Jeremiah, the weeping prophet. Ito'y propetang iyak ng iyak. Dahil sa buong ministry po niya, sa tagal na pagtuturo niya, walang Israelita na naligtas. Walang tumugon. Kaya araw-araw na lang siya umiiyak. Panginoon, ba't ang titigas ng mga ulo ng mga taong ito? Bakit? Oh, yun. Kaya ang tawag sa kanya yung propetang umiiyak na lang palagi. Kaya yung Book of Lamentation, ano yung sa Tagalog ng Lamentation? Sa Tagalog? Panaghoy yun, panaghoy. Si Jeremiah ang sumulat nun. Isinulat po niya lahat yung kanyang kalungkutan. Isipin niyo yun yung panalangin po niya sa Diyos para sa Israel. Kasi sobrang discouraged siya, yung mga tao ayaw makinig ng salita ng Diyos. Isipin niyo mga kapatid yan, si Elijah. Di nagtatakbo siya, papatayin siya ni Jezebel. Kasi nung kinausap niya, Panginoon sabi niya, ako na lang po ang natitirang propeta. Pag pinatay niyo ako, wala na matitira. Oh. Hindi siya kinausap ng Panginoon. Pinatulog siya, tapos ginising siya, pinakain siya ng isang anghel. Tapos natulog ulit siya, sobrang pagod po niya. Pinatulog siya, pinakain ulit. Sabi ng Panginoon, kumain ka dahil mahaba pa ang paglalakbay. At doon sila nag-usap ng Panginoon. Mga kapatid, ito yung mga tao na yung kanilang, yung very desperate na, wala silang magawa. Ang kanilang reklamo, dinala nila sa Diyos sa panalangin. Ito dapat ang ating gagawin, mga kapatid. Ipag-pray natin. Don't just complain. Sabi nga nila, God often responds differently to honest lament than to rebellious grumbling. Ang Diyos ay handang makinig at tumugon sa tapat na pagdadalamhati at pagdaing ng kanyang mga lingkod. Kung talagang totoo yung pagdaing mo, yung kalungkutan mo, yung mga hinanakit mo, kung legit po talaga yan, dalhin mo sa Panginoon, hindi siya magagalit. Kasi alam naman ng Panginoon kung ito'y talagang alam mo, yung pride lang, hindi po ito pride. Ito'y talagang lihitimong kalungkutan dahil sa sobrang katigasan ng ulo ng Israel. Ngunit hindi niya kinalulugdan ang mapaghimagsik at makasalanang pagrereklamo. Yun lang. Yung ating mga pagrereklamo na may paghihimagsik, yung talagang may pagrerebelde, ayan, iba yan. Hindi po yan tatanggapin ng Panginoon. So meron pong mga sintomas po ng leadership crisis po dito, yung tagapangunan nila ay meron ng talaga mga sintomas ng problema. Unang-una po is the emotional exhaustion. Sobrang pagod na po talaga emotionally, no? Tinatanong niya, bakit niya po ako ginaganito? Anong kinagagalit mo sa akin? So si Moses po, una-una po yung symptoms of leadership crisis. Una-una po, may crisis na po sa tagapanguna po nila, unang-una mga kapatid, kasi sugatan na po yung damdamin ni Moses Grabe na po yung pain na pinagdadaanan po niya. Tapos pangalawa, hindi lang po yun, pangalawa is, ang kanyang pakiramdam, nag-iisa na lang talaga siya. Which is actually, kung sa tao, totoo naman talaga. Pero spiritually, hindi, kasi hindi naman siya iniwan talaga ng Panginoon, sabi po niya, hindi ko sila kayang alagaan. Mag-isa. Tingnan nyo. Napakabigat ng pasaning ito. So, nagkakaroon talaga ng krisis sa leadership kasi ang pakiramdam po ni Moses, wala nang tumutulong sa akin Ako na lang mag-isa rito, grabe. Tapos lahat sila, halos patay na nila ako pagtutulong-tulungan ako mga yan So, yun yung pangalawang sintomas po. Pangatlo po, yung loss of perspective. Alam niyo po minsan, kapag ikaw ay discouraged na, yung pananaw mo, nagiging mali na din Nawawalan ka na rin ng pagtitiwala sa Panginoon. Bakit, Ano sabi ng Kasi sabi ng Panginoon, papakainin ko sila, hindi 1, 2, 5. Hindi 20 araw, 1 buwan. Nag-react na si Moses. Ano sabi niya? Sumagot si Moses. 600,000 po ito. Alam niyo po ba yung bilang na yung 600,000? Sabi kahit patayin natin lahat ng hayop o mahulang lahat ng isda sa dagat, hindi sasapat. Ano sabi ng Panginoon? Iniinsulto mo ba ako? Ano sa palagay mo, hindi ko kaya gawin yon? Okay ba? So yung leadership po may crisis na kasi hindi na rin tama yung pananaw niya. Kasi nga, sobrang discouragement ng mga kapatid, So, loss of perspective. Tinatanong niya ang Panginoon, kaya niyo bang gawin yan? Kahit hulihin natin lahat ng isda sa dagat, baka hindi pa kasya sa mga yan, Parang, ini-small na niya ang Panginoon dito. Kaya niyo ba Diyos yan? Ang hirap kaya niyan. Yung kakayanan ng Panginoon ay kanyang pinagdududahan ng mga kapatid. As ito matindi. May leadership crisis na, gusto na niyang
umalis. Bakit? Ano sabi niya? Kung ganito rin lang gagawin sa akin, babuti pang patayin niyo na ako. Now, hindi po ito suicide, ha? Baka isipin niyo, hindi ito suicide. Hindi po ito suicide. Kasi kung suicide yan, ang sasabihin ni Moses, papatayin ko na yung sarili ko. Hindi naman eh. Suicide yun. Ang sabi naman ni Moses, kung ganito rin lang ng Panginoon, patayin niyo na ako. O, so, ang Diyos ang papatay. So, hindi siya suicide. Baka isipin niyo, hindi po ganun. Alam niyo po, kaya nagkaganito na po si Moses dahil emotionally, drain na po siya. Tapos, wala namang suporta siya nakukuha eh. Puro ran reklamo. Grabe po, no? Bakit nagkaroon po ng leadership crisis, mga kapatid? Kasi nga po, ito po ay napakalaking problema po natin, mga kapatid, no? Yung tutok, yung focus po ng responsibilidad ay nakatutok lang kay Moses. Nakatutok lang kay Moses, no? Wala naman pong iba eh. Sa kanya nagre-reklamo. Siya rin dapat ang bibigyan ng solusyon. Ultimo tubig, ultimo pagkain, inilalapit po sa kanya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sabi niya ganito, Moses, ang solusyon natin, shared responsibility. Kumuha ka ng 70 mga tagapanguna sa bawat lipi, yung mga kilalang leader, ibabahagi ko sa kanila yung responsibilidad. Amen po ba, mga kapatid? So, shared responsibility. Sabi niya, Numbers 11:16, gather 70 men of the elders of Israel. Sabi ng Panginoon, tapos ibabahagi ko sa kanila yung pasanin ng problema. Grabe. So, yung mga tao, grupo-grupo natin, o sige ha, pag may problema kayo, sa kanila muna nyo dalhin at bago natin dalhin kay Moses at sobrang dami na kanyang iniisip. So, ang solusyon ng Panginoon dito sa problema ni Moses ay kinakailangang makibahagi yung iba para po doon sa responsibilidad. Ang ginawa ng Panginoon, ganito, no? Sabi niya ganito, pumili ka, bibigyan ko sila ng espiritu, na gaya ng espiritu na nasa iyo, para may kakayanan silang maglingkod sa iyo. Maglingkod sa akin. So, ang gusto ng Panginoon, yung kabigatan, hindi lang nakatuon kay Moses, kundi nakatuon sa maraming mga tao, mga kapatid. So, si Moses, tao din po siya, no? Talagang, grabe po yung kanyang, kanyang naging tugon dito sa problemang ito. Pero dito makita po natin, kahit na ganon, naging honest din naman si Moses sa kanyang kakayanan. Naging honest siya, hindi ko na po kaya ito, Lord, tulungan niyo po ako, So, walang tao na talagang kinakailangan talaga. Kaya yung prinsipyo po dito, yung problema, yung gawain, dapat we have to share the responsibility. Talagang i-share natin yung responsibility. Kasi pag hindi, mahihirapan mo tayo niyan. Hindi kakayanin po natin ng leader po yan. Kaya ito, mga kapatid, sinasabi po ng Biblia na pinakita ng Panginoon para matutunan po natin na bawat isa po ay may bahagi po sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sabi nila, no, every member is a minister. Every member is a missionary. Lahat po tayo tagapaglingkod. May bahagi po tayo dito. Sana ngayon pong umaga, mga kapatid, nakita natin, ang gusto kong bigyan din dito, ang ating mga reklamo, yung ating mga kabiguan, disappointment mo, dalhin mo sa Diyos sa panalangin. Pray po tayo. Sige po. Ngayon pong umaga, ibuhos po natin ang ating puso sa Panginoon. Ano po yung mga disappointment natin? Ano yung mga kalungkutan natin? Lord, ang hirap, Panginoon. Tandaan nyo, kapag ang iyong mga problema at yung biguan mo, dinadala mo sa Panginoon, tandaan nyo, hindi siya magagalit. Naiintindihan ng Diyos yung sitwasyon Pero kapag ang ginawa mo, salita ka salita, reklamo ka reklamo, walang prayer, diyan siya magagalit. Pero kapag yung ating mga disappointment, mga kapatid, ay dadali mo sa Diyos, ipagpe-pray mo, ilapit mo, Panginoon, grabe naman, bakit naman ganito? Panginoon, parang ang tagal-tagal na. Lord, talagang isipin niyo po. Ganon. Iiyak mo sa Panginoon, mag-pray tayo. At ang napakaganda dito, yung ating mga pag-iyak, pag dinala mo sa Panginoon, hindi siya magagalit. Kundi patuloy na tutulungan kanya at bibigyan kanya ng biyaya. Tingnan mo si Moses.
Diba? Sinabi niya, ang bigat-bigat. O sige, sabi niya ng Panginoon, Moses, may solusyon ako sa problema mo. Isipin mo yon. Hindi siya nagalit. Binigyan niya ng tulong. Kasi panalangin, mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, amin pong inilalapit po sa inyo, Lord, yung aming mga kalungkutan. Yung aming mga disappointment, Panginoon. Sabi, Lord, minsan may mga pangailangan kami hanggang ngayon hindi pa natutugunan. Karamdaman na hindi pa gumagaling, Panginoon. Problemang hindi pa nalulutas. Sigalot, Panginoon. Hindi pagkakaunawaan, Panginoon, na hindi pa rin nasusolusyonan. Amin pong nilalapit po sa inyo, Panginoon. Kasi Lord, talagang yung mga problemang ito, pinanghihinaan kami, Panginoon. Parang hindi lang sunod-sunod. Minsan sabay-sabay pa sila, Panginoon. Tapos yung pagkakasabay-sabay talagang nakaka-discourage, Panginoon. Nakakapanghina, Panginoon, sa amin. Pero gayon din naman, Panginoon, isa lang ang solusyon. We have to pray and come to your presence, O God. Tama yung sinabi ni Sir Jerome, sabi ni Haring David, when I am afraid, I will trust in you. In God, whose words I praise, in God I trust. Mga kapatid, sabi mo sa Panginoon, Lord, sa gitna ng aking mga kabiguan, mga kalungkutan, ako'y magtitiwala sa iyo. Kaya ba natin kantahin mo na kay Brecho, ako'y magtitiwala sa iyo? Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala. Sige po, gawin po natin panalangin yan. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit ano mang panahon man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon, Panginoong Jesus, pag-ibig mo ay sa awa mo'y para sa lahat. Kahit ako ay nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa aming mga reklamo, sa aming mga sitwasyon, sa aming karamdaman, sa aming mga pangangailangan, sa aming mga kabiguan, sa aming mga pagkadismaya, Panginoon, sa aming mga kalungkutan, sa aming mga kagipitan. Lord, lahat po, Panginoon, ibinibigay po namin sa inyo, Panginoon Diyos.
Hindi po namin kaya ito sa aming sarili, Panginoon. Tangi Ikaw lang, Lord, ang aming sandigan. Ikaw ang aming muog. You are our salvation and our deliverance, O God. You are our provision, strength, Lord, and comfort. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. God bless po. Isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na magsitayo upang awitan ang ating Panginoon. I hope sa umaga pong ito ay okay lang po tayo. Okay lang po ba tayo? Handa na po ba tayong umawit sa ating Panginoon? This day, let's lift our voice together and give our highest praise to the King of Kings, because our God is our Savior, our healer, and our deliverer. As the Bible said in Hebrews 13 verse 15, by Him therefore, let us offer the sacrifice of praise to God. Continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Let us sing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is.
every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little we're taking ground. Every prayer a powerful weapon, strongholds down, coming down and down and down. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus, we want to see Jesus, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. Maaari na po tayo magsiupo. Hello po, good morning po sa ating lahat. So dadako po tayo sa ating pagbibigay at gusto ko lang pong i-share sa inyo medyo maikli, pero sabi ng asawa, baka daw isang oras ako dito. Isang bagay po ang napakahirap gawin po ay ang magbigay, mag-pledge, mag-donate, o kung anumang bagay na talagang let go nyo po from you, papunta sa ibang tao. So lalo na po sa panahon ng krisis, at ito na po ang inyong last resources. So maaring minsan iniisip natin, saka na pagyaman ko, saka na pag sobra-sobra na, saka na pag may sobra akong sweldo, sakto, katapusan ngayon. Saka na, kasi medyo gipit pa, saka na kasi sa isang linggo or bukas may darating akong parcel, COD. So saka na tayo magbibigay. O kaya naman po sa kabilang banda, maaring ang iba ang iniisip ay, pag nagbigay ako ngayon, lalago ang pera ko. Dadami ito at yayaman ako, o kaya naman sisikat ako kasi nagbigay ako ng malaki. Gusto ko lang pong i-emphasize, hindi po ito sugal na para bang tataya tayo sa loto, na may aasahan tayong kapalit, na pag nagbigay tayo ng linggo, sa Lunes, Martes, may ibibigay ang Panginoon sa ating kapalit. Or baka naman po minsan na nating sinubok ang Lord, kasi sabi nga naman sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa lahat ng bagay kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapaala.
Tapos kinabukasan, kinalunisan, nagintay tayo ng pagpapala. Walang dumating. Pagpapalo po ang dumating. Yung dapat pagsunod sana natin, naging disappointment. Kaya hindi po ito lang basta pagbibigay, kundi kailangan po natin i-check yung ating motives, yung ating motibo. Kailangan natin siyasatin ang ating puso, kung ano paano at kung ano ang ating nais. Ito po yung mga karaniwang maling kaisipan sa pagbibigay. So today po, I just want to emphasize the challenge is not meant to be a manipulative. Get rich quickly, madaling paraan ng pagyaman. But rather an exercise in trust, pagtitiwala, faith, and breaking the grip of materialism. Lahat akin yan. Lahat ng bagay gusto ko, lahat ng luxury gusto ko. Ang pera po is the one of the clearest indicators of what we value. Kung ano daw po yung pinaahalaga natin sa araw-araw. God is not primarily interested in our money. Hindi naman siya interesado sa pera natin o kung anong kayamanan natin. Kasi po, God is the owner of all of it. He is interested, alam niyo po kung saan, sa ating puso. Kasi giving is an act of worship, trust, and obedience. So sabi po sa awit 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Kung ito po pala ay lahat ay sa Panginoon, ano po ang sa atin? So wala. Wala pong sa atin. Ultimong gabok, ultimong tuyong dahon, lahat po yan ay sa Panginoon. So meron po tayong 3 points na maaring matutunan. Number 1, we are stewards, not owners. Tayo po yung mga tagapamahala lamang, hindi po tayo may-ari. At sa isang bagay, pag hindi ka ang may-ari at dumating ang may-ari, wala po tayong magagawa kundi kunin po ito. Ibigay po ito sa Kanya. Pangalawa, our income, talents, possessions, and opportunities came from God. So lahat po yan galing sa Kanya. Even yung ating mga talento, opportunities, possessions. And lastly, giving acknowledges God's ownership over our lives. So even sa ating buhay, sa Kanya po ito lahat. So tayo pong lahat ay tumayo para po tayong manalangin. At nais ko rin pong i-emphasize din, baka may mga nagtatanong bakit dalawa yung box natin dito. So yung brown po is for the Tiamaker, which was started last year, I think. Ito po yung mga amount na tinutulong natin kapag may mga nagkakasakit, na aksidente, kung anong mga emergencies. Ito pong red na na cylinder is, dyan po nilalagay yung mga tithes and offering natin. Tithes, which is sabi doon, ika-10 bahagi na ating makita. Sige po, tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Kami po muli ay tinungo ninyo, Panginoon, sa inyong templo para manalangin, para magpuri, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat ng blessing, sa lahat ng pagpapala at pagpapalo na binibigay niyo po sa amin sa bawat araw, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, maging faithful stewardess, Panginoon, maging cheerful giver at higit sa lahat kami po ay maging daluyan ng pagpapala sa lahat ng tao, Panginoon. At maging ang aming mga kabuhayan at may business, may pag-aaral, Panginoon, lahat ng ito, tulungan niyo po kami i-acknowledge, Panginoon, na ito po ay galing sa inyo at wala po kami pagmamayari, O God. At sa oras nito, Panginoon, tulungan niyo po kami kung ano yung aming motives, kung ano yung aming talagang pagnanais, Panginoon, kung ba't kami nagbibigay, Panginoon, sa inyo. Turuan niyo po ang bawat isa na talagang magtiwala sa inyo, God. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Po, maaari na po tayong magbigay.
Tayo po ulit tayo para po sa ating pong pananalangin. Pray po tayo. Tayo po yumuko at pumikit bilang paggalang po sa ating Panginoon. Lord, kapasalamat po kami sa lahat ng inyong biyaya sa aming buhay, lalo po sa mensahe na inyo pong tinanim ngayon sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami sa buong linggong ito, talagang parangalan namin ang iyong pangalan. Kaya Lord, amin pong ibinabalik sa inyo lahat ng pagsamba, papuri at pasalamat sa tanging pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. God bless po, church. Pwede na po muna ulit tayong makaupo. Amen. Hallelujah po. Muli, natapos na naman ang ating worship service po. At alam ko na tayong lahat po ay na-bless. At may naalala lang po ako, yung reklamo talaga ng mga Israelita ay parang sa mga bahay din natin, pagkapihikan ng ating mga anak. Diba? Hindi kumain ng ganito, hindi kumain ng ganyan. Ako. Ay maalala na lang natin, tinan nyo nangyari sa Israelita, 30 days lamang. Yung mga nagre-reklamo. Ang gusto lagi karne. Ano po? So talagang ang mga leader ng tahanan ay nababagabag, nalapit sa Diyos. Ano po? So talagang dapat tayo ay lumapit sa Diyos sa araw-araw na struggle na mayroon po tayo. Ano po? So amen po ba? Amen. Ano po? So ngayon po ay dadako po tayo sa ating mga announcements. At bago po ba yan, meron po ba tayong bisita ngayong araw na ito? Mga bagong attendees? Ayan. Okay. So today po, ngayong week, May 31 pa ba ngayon? June pala, June. So next week ay June, bukas ay June 1 na. Malapit na ang pasukan. Ano pa? June 4, si Ate Jamil Sadsad. Happy birthday, Ate Jamil. Kung nasaan ka man. Hindi naman namin kailangan ng karne. Hindi naman. Hindi. Okay, so eto po, patuloy pa rin po ang ating mga gawain na ating fellowship po, prayer meeting dito po sa church every Tuesday, 5:30 p.m. And online prayer fellowship every Friday po via Messenger, 7 p.m. po. Tayo po ay makibahagi po dito sa mga pagpapanalangin na ito. Dahil sabi nga po natin kanina sa lesson, ang pinakamahalaga ay yung panalangin natin. Ano po? Hindi yung reklamo, kundi yung panalangin natin. Lapit agad tayo sa ating Panginoon. Also po yung Night of Prayer and Worship every last Friday, 7 to 9 p.m. po. Dito rin po sa TMI Church, Tipas. And then, ayan po. Okay po. So, yung mga credentials po nitong ating mga, so kung online man, pwede po nating makuha sa ating mga leaders po. Okay? So, ang magsiserve po today, okay, wala pa yata ang magsiserve today. Yan, mothers daw. Mothers ba? Si Generous mo may sabi nun.